talagang meron kaming mga programa, no, seminar na binubuhay palagi para itong mga Gen Z, no, at mga millennials ay patuloy na mag-alab sa kanila yung diwa ng EDSA. Kasi nga kung mamamatay ito, para na rin nating sinabi na hindi na posible ang mapayapang paraan ng pagbabago. So yan talaga yung pinaka-trademark. Kumbaga yan ang bumura sa kasaysayan ng madugong revolusyon sa mundo, yung people power revolution. Kaya dapat siya nating palaging gunitain. Prof, gaano ba kahalaga itong paggunita o pagdiriwang po natin sa ika-apat na pong anibersaryo ng EDSA People Power Revolution? Mahalaga itong pagdidiwang natin ng EDSA Revolution, hindi lang para sa mga Pilipino, kundi para sa buong mundo. Kasi tayong mga Pilipino ang nagpatunay na kaya pala ng isang mapayapang paraan ng pagbabago. Kumbaga yung idea ng historical materialism ni Karl Marx na kinakailangan ng isang revolusyon para ma-attain yung pagbabago sa lipunan ay napatunayan ng mga Pilipino pero hindi gumamit ng dahas kundi gumamit tayo ng mapayapang paraan para tungo sa ating pagbabago. Opo, balik tanaw lang tayo, Prof, para sa mga kabataan at para doon sa mga hindi nakakaalam nitong nangyari noon. Bakit nagkaroon ng EDSA People Power Revolution? Ano ang nag-trigger po nito? Yung EDSA People Power Revolution ay merong immediate at merong mga long term. Kasi sa kasaysayan naman ng Pilipinas, may kita talaga ang mga Pilipino na medyo gradual siya kung kumilos, hindi agad-agad. So, may mga pangyayari kagaya nung pagdideklara ng martial law nung panahon ng September 21, 1972. So, yung karanasan ng mga civil society na sila ay sinusuppress in terms ng kanilang mga civic rights, no? Magkasama yan. Kasama rin ng mga katiwalian sa pamahalaan, yung cronyism, yung pagbulusok ng utang panlabas ng Pilipinas, tapos yung pagtaas ng presyo ng bilihin na malayo sa inilalatag na golden age, no, ng ibang mga tao na tungkol sa panahon ng 1970s. And then pagdating ng 1980s, ayan, magpapatuloy pa rin yung mga human rights violation hanggang sa ang magiging isa sa turning point ay ang pag-assassinate kay Nino Aquino noong August 21, 1983. 1983 yun pa, so medyo matagal pa rin. So pagkatapos ng assassination nitong si Nino Aquino na tatayo sana talaga na number one na makakalaban nitong si Marcos Sr. para sa eleksyon, okay, nangolekta na ng mga pirma, no, ang iba't ibang mga sektor para hilingin si Cory Aquino na asawa nitong si Yumaong Ninoy Aquino para tumakbo bilang Pangulo at tapatan si Marcos. Opo. At magaganap nga ang snap election noong February 7, 1986. At sa snap election, dalawa ang mananalo. Ang idideklara ng COMELEC ay si Marcos Sr. pa din, samantalang ang idideklara ng National Movement for Free Election ay si Cory Aquino. Pero hindi pa rin mabubuo sa EDSA. So magkakaroon ng EDSA dahil ang dating mga kasama nitong si Marcos Sr. kagaya ni Juan Ponce Enrile at si Fidel B. Ramos ay lalapit kay Jaime Canelcin para humingi sila ng proteksyon since na sila ay titiwalag na, no, doon sa kanilang alyansa kay Marcos Sr. So para proteksyonan ito, nanawagan si Jaime Canelcin sa Radio Veritas na proteksyonan, kaya nga EDSA ito yung malapit sa Krame. Tapos nagpuntahan na yung mga Pilipino na marahil siguro pagod na sa mahabang panahon ng opresyon na nangyari noong panahon ni Marcos Sr. At sila ay nagpuntahan sa EDSA para wakasan na ang dictatorship. At natagumpay sila noong February 25, 1986. At nakita po natin na ngayon na yung pala ay hindi siya overnight lang. Baga, series ng mga kilos protesta ang nangyayari pa. Hindi pa siya ganoon kalaki, pero nakikita po niyo noon, panahon na yon, sa ilalim ng Marcos Sr., ay may mga sektor na, may iba't ibang mga kilos protesta nang nangyayari. Sa Manila lang ba o sa iba't ibang parte ng bansa? Meron na rin po mga nagaganap na mga kilos protesta laban po sa Administrasyong Marcos Sr. noon?
meron ng mga bahagi sa Pilipinas na talagang ayaw si Marcos. Kahit nga nung panahon ng eleksyon hindi rin nakapasok dito si Marcos Jr. No, yung mga matinding na hindi yan kagaya sa Marinduque, no? Yung kasi yung ginawa nilang pagpatay ng harapan sa leader nila sa palengke. So hindi ito nakalimutan ng mga tao sa probinsya. Tapos yung mga nandito sa sa EDSA, hindi lang naman to galing din sa hindi naman to galing sa Manila lang. May mga taga-probinsya na nagpuntahan din dito sa EDSA. Kumbaga, hindi lang siya kumakatawan sa isang particular na lugar, kundi collective na ito. Collective na pakikipaglaban para matigil na sana yung nagaganap na dictatorship at katiwalian sa gobyerno. Opo. Bilang isang historian, Prof, ano ba yung diwa at dapat aral na dapat na pagninilay-nilayan, no? At babalik-balikan at dapat natutunan at ipalaganap po natin lalo na po sa mga kabataan ngayon na nakikinig at ginugunita nga natin ito at ipinagdiriwang itong 40 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Okay. So pagkatapos ng Philippine Revolution noong 1896, maraming mga naglatag na may unfinished revolution. Hindi pa tapos ang revolution. So inakala na ang EDSA Revolution ang tatapos sa unfinished revolution. So ito kasi ang inaasahan sana natin, pagkatapos ng revolution sa EDSA, mag-revolutionize ang lahat at makakapagtayo tayo ng isang matinong pamahalaan. Yun nga lang siguro, kung titignan natin yung ibang nilatag ng mga teorya ng mga historian, ang tingin kasi ng mga Pilipino sa gobyerno ay salvation kaligtasan. So na maaring hindi nila natamo after EDSA, kaya may mga Pilipino na hindi na ngayon pinahalagan si EDSA Revolution kasi tingin nila yung hindi nawala ng saysay. Kasi kumbaga kung yung pagbabago sa pamahalaan na tinitingnan nila perspective nila ay magaganap ay hindi naging 100%. Although nagkaroon ng pagbabago. Kaya nga nakakalungkot, nakabalik ulit yung dating itinapon, no, nakabalik ulit sa posisyon. Oo. So kaya ang sinasabi natin sa mga kabataan ngayon, na patuloy nating pag-aralan yung kasaysayan. Patuloy nating analisihin para pagdating ng pagkakataon na kayo na ang boboto at kayo na ang mamumuno sa bansa, hindi nyo ulitin yung the same mistake na nangyari. Na paulit-ulit na nagaganap hanggat hindi natatapos ang revolusyon. Kasi ang revolusyon na talagang tatapos sa lahat ng revolusyon ng Pilipinas ay ang revolusyon talaga na ang gustong isipin ng taong bayan, ang gustong isipin ng pamahalaan ay ang kapakanan talaga ng mga mamamayan at hindi yung mailagay sila sa panibagong posisyon. Opo. So sinasabi po ninyo, Prof, na the history repeats itself. Kumbaga, nauulit na naman po yung nangyari noong panahon ni Marcos Sr. sa panahon ngayon ni Marcos Jr. Same exactly po yung nakikita po ninyong senaryo ngayon? Nakikita ko sa level ng korupsyon. Kumbaga kung top-notcher tayo nung panahon ni Senior, ngayon lumulobo ng 17 trillion na mahigit ang utang panlabas ng Pilipinas, plus yung nangyayaring korupsyon sa gobyerno, no? Uulit-ulit, hindi dahil sa inuulit na kasaysayan yung sarili niya, kundi yung mga tao na siyang gumagalaw sa history ang umulit nito. Kaya nga sinasabi natin na sa bawat historical revisionism na magaganap, magiging delikado dito yung magiging kinabukasan ng sambayanan. Kaya sana talaga sa kasalukuyang panahon, simulan nyo na magsulat. Kasi alam niyo, itong panahon ni Marcos Jr., 10 years from now, sasabihin na naman nila na ito ay golden age, di ba? Kaya kailangan na natin ngayon na magsulat. Although ang maganda dito, iba kasi yung elemento ng panahon ni Senior kay Junior. Kasi ngayon may social media na So mabilis na kumuha ng resibo. Sana itong mga bagay na to, no, yung mga totoong pangyayari, may document ang maayos para balang araw hindi na maklaim ulit ang golden era. Opo. Kasi tatandaan natin kung ito yung naganap talaga at maiiwasan natin yung paggamit na naman ng kasaysayan para sa isang political agenda ulit ng panibagong Marcos. Bukod sa katiwalian, Prof, nabanggit po ninyo na nagaya nga noon. Mas malala pa nga ngayon kasi trilyon-trilyon na yung pinag-usapan natin, bilyon-bilyon nung panahong Marcos Sr. Medyo hindi pa ganoon kalaki talaga. Pero mas malaki na yung halaga na yon that time. Pero bukod sa katiwalian, may mga nagsasabi doon naman sa termino ng isang Pangulo.
Possible ho bang ganun din ang mangyayari na ayaw ding tumigil kundi gustong magpatuloy pa sa kanyang panunungkulan tulad ng kanyang ama, Prof, nung panahon ng kanyang panunungkulan? At sa palagay ko kung pipilitin ngayon ni Junior na mag-extend, 'no, mahihirapan siya sa panahon ngayon kasi ngayon mabilis mag-ano, mag-mobilize ng revolusyon. Kasi nung panahon ni Senior na-suppress nila matindi ang ang civic rights, eh. Kasi kapag may dalawang taong nag-uusap, pwede nang hulihin, illegal assembly na. At talaga yung mga tao, they will go underground. Pero ngayon, tingin ko dahil sa technology natin ngayon, mahihirapan siya kung uulitin ulit niya yung nangyari. Saka nung panahon na yun, magkaiba rin kasi yung si Senior, eh. Siya ang author ng konstitusyon. Hindi na natin sigurado kung magagawa ng anak niya na maging author ng konstitusyon na mag-legitimize sa sarili niyang gagawing extension. Kasi iba rin yung reputasyon ni Senior in terms, kumbaga yung batas na weaponize niya, eh. Kasi nga, isa siyang, aminin natin, isang brilliant na lawyer itong si Senior, na posible na hindi naman ito magagawa sa panahon ngayon ni Junior. Opo. Pero kayo na po mismo nagsabi, possible na i-weaponize nga itong batas natin. Ano lang, speculation lamang kung sakali man. Kasi marami din ito nakikita, narinig natin, no, sa mga eksperto, sa mga analyst na kung sakali man na gusto talaga magpatuloy, either mag-deklara siya ng martial law o gagawa ng isang senaryo para mag-deklara ng martial law para magpatuloy po sa kanyang panunungkulan. May ganun ho ba kayong nakikita din na strategy o pananaw patungkol nga po dito kay Marcos Jr.? Kasi ang tingin ko si Junior ang hawak na yung lower house, eh. So, yung upper house, si Senate, hindi, no? Hindi niya hawak pero kung magagawa, no, kung magagawa niyang mapagalaw itong si upper, eh kasi kukuha niya si lower house. So, merong posibilidad na magawa niya ito. Kasi doon naman kasi magkakaroon dahil parang bagong konstitusyon, tatlong paraan, eh. People's Assembly, yung pinaka maganda yung Constitutional Convention, pangatlo ay yung CONAS, Constitutional Assembly. Ang gagalaw dito si legislative body, both si lower and si upper house. So kaya yung kinakatakutan natin nung si speaker pa ay si Romualdez, yung possible na pag-merge ng lower house and upper house, no? At pag nangyari ito, dahil marami ang bilang ng lower house, kaya niyang i-invalidate yung bilang ni Senate kasi 24 lang to. At alam naman natin sa konsepto ng democracy, it is majority rules. So, paramihan ito ng bilang. Pero as of now naman, hindi naman natuloy yung pagkakaroon ng Constitutional Assembly at nawala sa posisyon itong si Romualdez. So, hindi na natin alam ngayon sa panibagong liderato ng lower and upper house kung saan sila papanig. Opo. Noong unang panahon ho ba, sa panahon ni Marcos Sr., yung Commission on Elections, kasi 'di ba yung election, nagkaroon nga ng problema doon, may possibility din ho ba na ganun din po yung mangyayari this time? In terms of, kaugnay pa rin po dun sa issue ng term extension. Kasi yung sa panahon naman sa COMELEC, nagkaroon naman ng eleksyon nung panahon, yun nga lang. Kasi binago niya yung konstitusyon noong 1972, nagkaroon ng 1970 Constitution. Noong 1981 kasi binalik niya tayo sa Republic, eh. Okay? So kaya ayan, sa Republican, ang mangyayari magkakaroon ulit ng election, pero ang mangyayaring snap elect, kasi nagkaroon ng election 1981 na hindi natin ganong napansin kasi hindi naman nagpalit ng leadership. Pero 1986, magkakaroon ulit ng snap election na kung saan mananalo nga yung dalawa. Okay? Pero tingin ko ngayon, sa dami ng mga news outlet, no, na independent o sa dami ng mga tao because of the technology, mahihirapan sila na na kagaya dati na nagkaroon ng agawan ng mga balota, nagkaroon ng talagang rampant na pandadaya, bilihan ng boto. Sabi nga nun, nung kalaban ni Osmeña si Marcos, piso kay Osmeña, 20 kay Senior. So, ganun yung nangyari sa panahon ng eleksyon. Pero ngayon tingin ko dahil sa ating technology, lalabas at may lalabas talaga.
na kung ano yung magiging totoong kondisyon na magaganap sa eleksyon. Opo, yung panahon nga, wala pang internet, wala pang social media, nagkaroon ng EDSA People Power, matagumpay na napatanggal nga si Marcos Sr. Ngayon, kung uulitin yan at magpapatuloy itong katiwalian, itong mga illegal na plano, kumbaga, mas padali na lang dahil may social media na, Prof. Tama po, digital na ngayon, no? Mabilis na mag-mobilize ng mga tao para sa revolusyon. Kaya nga sabi natin, yun nga lang, siguro yung ibang mga Pilipino medyo pagod na sa ang tagal na no? Ang tagal na pa yung paglaban ng mga Pilipino. Kailangan talaga may tatapos na. Kaya nga yung pinag-uusapan namin dito, mabubuhay si Rizal nung execution ni Gombursa. Nabuhay naman ang ay paglaban ni Bonifacio nung na-execute si Rizal. Tapos nung isa sa magiging icon ng EDSA ay ang death ni Ninoy. Kaya ang tanong, sino ngayon ang isa-sacrifice para finally mabuo na yung revolusyon na mag-iisa sa sambayan ng Pilipino. Po. So, ang nakatrigger po, ang naging unifying factor po noon, Prof, ay si Ninoy Aquino, kumbaga. Naging iconic talaga si Ninoy Aquino, lalo yung sinabi niya, the Filipino is worth dying for. Nung binantaan siya ni Imelda na pag umuwi siya, na possible naman ito baka makota ko ng iba, na possible naman na concern itong si Imelda kay Ninoy. Kasi nga dati naman niya magkaibigan eh. Okay, so nung nabantaan siya na mamamatay siya pag uwi niya, sinabi niya yung term na the Filipinos worth dying for, lalong talagang naging dramatic talaga yung naging pagkilala sa pagkamatay ni Ninoy. Okay? Pero matagal pa rin yun kasi August 21, 1983 na inassassinate si Ninoy. Na until today, hindi pa rin alam kung sino talaga ang nag-assassinate sa kanya. Okay, so at 1986 pa yung nangyaring pagkilos, no? Medyo matagal, gradual talaga kumilos sa mga Pilipino. Opo. Sa ngayon, nakikita po ninyo, wala kayong nakikita pang unifying factor para talagang pag-isahin lahat ng taong bayan na alam naman natin, iba't ibang mga sektor, nakikita natin sa mga nakaraang taon, yung mga rallies, yung mga protesta, Prof, laban nga dito sa katiwalian. Pero ang isa sa mga nagkaroon ng problema, sino yung unifying factor? Iba-iba kasi yung panawagan. Iba-iba ang kanilang prinsipyo at pinaninindigan. Tao po, iba-iba yung prinsipyo. Inaantay pa natin talaga yung isang tao na mag-unify dito sa mga watak-watak na to. At siguro pag dumating yun, ayun talaga, sana kung darating siya na yung reincarnation ni Rizal. Yung iisipin niya talaga yung kabutihan para sa taong bayan. Opo. Prof, ngayon, buhay pa rin ba? Considering yung nakikita po nating mga protesta ngayon, nagkakaroon ng diwa na itong EDSA People Power Revolution? Tingin ko kahit sa amin sa academy, talagang meron kaming mga programa, no, seminar na binubuhay palagi para itong mga Gen Z, no, at mga millennials ay patuloy na mag-alam sa kanila yung diwa ng EDSA. Kasi nga kung mamamatay ito, para na rin nating sinabi na hindi na posible ang mapayapang paraan ng pagbabago. So yan talaga yung pinaka-trademark. Kumbaga yan ang bumura sa kasaysayan ng madugong revolusyon sa mundo, yung People Power Revolution. Kaya dapat siya nating palaging gunitain. Opo. Nabanggit mo, palaging gunitain. May panukala nga po dyan sa Kamara na gawing regular holiday. Pinadideklarang regular holiday itong anibersaryo nga ng EDSA People Power Revolution. Ano naman, kayo hubay pabor doon? Pabor ako kasi kung tutuusin, mas malaking pagkilos to ng mga Pilipino eh. Kung ginawa mo ang holiday yung yung Crayo Pugadlawi na hindi nila alam kung kailan at saan sila nagpunit ng sedula. Diba? Kaya nga, every year, iba-iba ang pagdiriwang National Heroes Day natin. Ito yung paggunita ng Crayo Pugadlawin. Mas lalong dapat gunitain itong si EDSA kasi una, ito ang pinakamalapit na turning point, no? Actually, ang tagal ng turning point natin, 40 years, wala pang susunod dito. So, turning point ng Philippine history. At pangalawa, makikita mo naman din yung collective na pagkilos ng mga Pilipino dito. Kaya dapat gunitain natin to.
Po. Yung People Power Revolution, may mga protesta tayo nakikita sa EDSA, kahit saang lugar po, Prof. Pero para bang feeling na parang walang silbi ba? May power pa ba yung mga panawagan, yung mga ginagawang kilos protesta ng taong bayan laban nga dito sa katiwalian ng ating pamahalaan? Tingin ko kasi, watak-watak kasi yung nangyayaring protesta. Tapos, kagaya yung sinabi nyo kanina, iba-iba din yung dahilan kung bakit sila nagpo-protesta. Siguro mas magiging malakas ang impact nito kung i-unify. Kung naalala natin, bago magkaroon ng mga revolution, bago yung panahon ni Rizal, may mga revolts, di ba? Sila Tapar, Daguhoy, Silang. So, naging na ito ay tinukoy na rebellion kasi nga watak-watak, iba't iba din yung panahon kung kailan ito nangyari at iba't iba yung reasons nila. Kaya yung revolution naging tumatak siya kasi nga ito ay nanggaling sa sense of nationalism. Kaya siguro para magkaroon talaga ng malawahang impact itong ginagawa natin, sana magkaisa tayo kung sa ating pinaglalaban. Saka sana dapat wala namang bahid politika ang pagiging tama. Mm, mm. So dapat isipin natin yan, no? Bago ko Dapat lipasan walang kay Partner political Admar, style. Prof, kumbaga, sa panahon ngayon o sa ilalim ng Marcos Jr. administration, ngayon lang ninyo ba nakita na nabuhay itong diwa nga ng People Power Revolution? Kumpara sa mga nakalipas na mga administrasyon? Mas matindi ngayon kasi nga kung maraming korupsyon ng mga nakalipas na administrasyon kasi ngayon talagang talagang na-validate talaga yung napakaraming korupsyon. Dati nung gumagawa ng kalsada, kalahating budget lang. Ngayon talagang ghost na eh. Kumbaga yung ginagawa nilang kalsada para sa masyado silang futuristic. Ang ginawa nila ng tulay yung mga life after death na, no? Kaya ghost project. So mas talamak, so mas rampant ang corruption kaya talagang ito na. Dumadami na naman talaga ang naglalatag talaga na ano pa yung paglaban laban sa pamahalaan.